Okay po, magandang hapon po sa bawat isa po, especially po sa mga staff po ng Grace Mission College. Ano po? At gayon din po kay Tres Mangkukang sa ating pong bukal at sa buong staff po. Meron po lang akong question. Actually po, ito ay na-question ko na po kay Sir Christian. Ano po? So, ako po kasi ay under ng old curriculum ng midwifery. So, ako po ay registered midwife. And then, ako po ay, after ng board exam po, ay nagkaroon po ng new curriculum, ng bagong sa CMO3 po. So, ngayon po ay nag-enroll po ako ng, naging scholarship po ako ng Occidental Mindoro, University. So, hindi ko po siya naipagpatuloy kasi po nagkaroon po ng pandemic. Ibig sabihin po, natapos ko po ang isang semester ng third year. Ang question ko po is, qualified po ba kaming mag-enroll sa Grace Mission College para ipagpatuloy po yung aming third year? Okay, ma'am. Ulitin ko po ang tanong. Kung kwalipikado raw po silang tumigil, kung sila pong tumigil dati ng midwifery course nila, ay kwalipikado ulit makapag-aral? Yes po, ma'am. Probably po ngayon kung sakaling mag-enroll po kayo, in what course po? Same po. So, bali po, ako po ay tapos na ng first semester, third year. Opo, BS Midwifery po. So, bali po kung ako po ay pahihintulutan na makapag-enroll po, ay bali po sa second semester po ako, kung parehas po yung curriculum ng Occidental Mindoro at saka ng Grace Mission College. Okay po. So, dyan ma'am, pwede po kayo mag-enroll ma'am sa amin kasi BS Midwifery na rin naman po kami. Kaya lang po ay when it comes sa curriculum, every school po kasi may preference. Although naka-CMO po lahat ng curriculum, bawat school magkakaiba din po. Ang amin pong request lang is you can enroll, then kunin niyo po lahat ng papel ninyo from the OMSC, tama po ba? Yes po, ma'am. OMSC, and then submit to us, then we will make an evaluation kung ano lang yung mga subject na na-take nyo na meron kami, credited yon. Then yung subject na wala sa amin, yung subject na wala sa OMSC, yun yung iti-take nyo sa amin. Bale, ang mangyayari ma'am is, you're not midwifery second semester talaga po. Although yun yung dapat na line nyo po. Ano po, kayo po ay midwifery irregular po. Opo. Yes po. Pwede po, ma'am. Bali po, ma'am, meron po akong Xerox ng aking transcript. Nahingi ko po siya sa OMSC, at saka po yung dismissal. So, yung original ko po ay to follow. So, kaya ko po dinala, para kung sakali pong ma-evaluate, ay meron po ako. Sige po. Ma'am, yung inyong transcript ay copy 4. Ano pong nakalagay sa baba? Bali po, ma'am, yun ay Xerox ng original po. Nagkaroon lang po kasi ng problema kasi hindi po ako nabigyan ng isang grade ng professor po. So ngayon po ay natawagan na po ako ng registrar ng Occidental Mindoro. So meron na po akong grade. So pinadalhan po ako ng Xerox muna. Sige po. Re-receive po namin. Then we will evaluate po. Iwan na may contact number naman po dito lahat. Then dun sa pipin-upan, dun sa mga midwifery na magpipin up po ng forms, pakilagay dun sa taas, midwifery students. Okay po? Kasi walang nakalagay dun. Ma'am, may another question pa po. Samantalahin ko na po yung pagkakataon. Po. So according po sa narinig po kanina, full scholar po siya. So sa akin pong pagkakaalam at gusto ko pong malaman, mula po sa inyo, na ang clinical fee po ba ay sagot din po ba dun sa tinatawag na full scholarship? Clinical fee po. Clinical fee. Hindi ko po sure kung ano, pero alam ko full scholar po tayo lahat. Kasi sa miscellaneous may clinical fee. Ano po? Opo, paano po bang term yung clinical fee natin? Yun po kasing clinical fee, ang BS Midwifery po kasi ay may duty. Tama po ba ako? Okay. Okay po. Sa midwife po. Sa midwifery po. Full scholar po tayo sa midwife, but in terms of OJT, and then, di ba, may mga CI po tayo, nagjo-duty tayo,
yung gastos po ninyo doon sa partnership na hospital ay hindi po namin sagot. Kumbaga po ay care of po ninyo yon during your fourth year. Fourth year pa naman po. Fourth year Yes po. Bale po, first year, second year, third year, hanggang fourth year, full scholar tayo sa school. Wala po tayong babayaran. Ang hindi lang po namin masagot is, halimbawa po, nag-OGT tayo sa provincial hospital. Kadalasan po kasi ng estudyante namin nasa provincial hospital. So may gastos po sila sa CI nila, yung parang pinakang naggagawa ng kanilang parang case study na kailangan sa board exam, yun po, hindi po namin masasagot yun. That is, ang bayad po doon is 4,000. That is the na po, labas na po sa ng school. Okay po. Part na po ni student yun kasi yun po ay sa labas na. Another question pa po, ma'am, para po mas malinaw po sa amin kasi may mga kasama din po ako dito. Sige po. So, okay lang po ba na kami po ay merong part-time, nagpa-part-time job po kasi kami. Ako po ay, aminado po ako kasi gusto ko pong maging honest, ako po ay clinical instructor ng BSM din po. So ako po ay gusto talagang makatapos, kaya lang po ay financially, ay dahil meron po akong nag-aaral na single mother po ako, so may nag-aaral po akong college na anak. Kaya ako po mismo ang humanap sa sarili ko para ako po ay makatapos po ng pag-aral. Wala pong problema kung tayo po ay may mga trabaho. Hybrid po tayo, modular online. Kahit may work po tayo, pwede po tayong mag-aral. Okay po. Sige po, marami pong salamat. Actually po, we have some students na may trabaho talaga. Sa gabi po, nag-o-online. Pero sa loob po ng isang linggo, madalang po, hindi naman po yun everyday. Tsaka nagtatanong po si teacher kung kailan ang availability ninyo during online class po. Okay po. So maliwanag po sa mga naging katanungan at naging kasagutan. Kahit kayo po ay si nanay po o si tita, ay pwede po kayong magtuloy ng inyo pong midwifery course. Okay po ba? At hawak po ninyo ang inyo pong oras. Kung kayo po ay may mga inagawa sa bahay, maraming napagkaabalahan, may trabaho or may part-time, maaari po kayong mag-online class. Bakit? Dahil hawak po ninyo ang inyo pong oras. Kung kayo po ay available ng alas 12 ng gabi, doon po kayo mag-aral ng online class. Ang ating pong online class ay nakaprogram na. Hindi po siya on time. Okay. Maganda po ba? Maganda po ba? O pumalakpak kung maganda. O another question po. Another question. Sa mga gusto pa pong magtanong, maliban po sa midwifery, yung iba pong courses natin, yung education, secondary education, major in English, and mathematics. Tanong po, wag po kayong mahiya para po mas klarado at mas maliwanag po sa inyo ang ating pong mga detalye. Wala na po ba magtatanong? Sige po, lapit po. Magandang hapon po ulit, ma'am, sa inyo pong lahat. Bali, ang itatanong ko lang po ay ganito. Kasi po ako po ay dating estudyante po ng secondary education, major in general science. Dahil po sa kakulangan sa pinansyal at marami pa pong dahilan, kaya hindi po ako nakatapos. Actually, nakatatlong course po ako. Ako po ay self-supporting. So, yun po, ang itatanong ko po ay kung may makikredit ko po yung aking review na subject pag related po doon sa binigay po. Ma'am, anong year po? Bali, nag-stop po ako ng second year, per sem. Anong year po, no? Anong year po yun? 2005 po.
Ayan. Ma'am, kasi po tayo po ay nasa new curriculum na. There is a possibility po na ang makredit lang natin is the minor subject, which is the NSTP o Civic Welfare Services and PE lang po. Yung dalawa pong yun. Kasi po, nasa new curriculum po tayo ngayon. Thank you po, ma'am. Sige po. Thank you very much po. So, pinuputol na po natin dito ang question and answer. Ano po, kasi marami pong i-distribute na form para fill upan ninyo. Kasi dadalhin na rin po ito bukas ng umaga ng Grace Mission College. Kaya po, you have to finish it today. Ano po, pipil upan ninyo at ibabalik dito. Ano po. So, sa lahat ng ating students, kailangan po, doon sa registration, ay sinulat ninyo yung inyong messenger account. Facebook and Messenger account. Kasi po gagawa tayo ng general group chat. No po, para lahat ng ating mga ibabato na kailangan gagawin, isasubmit, lahat na nandun lahat. Kaya yung hindi po nakapag-register ng inyong Messenger account, ano po, ay pakilista doon mamaya sa registration. Kasi po bukas, magsisimula na kaming mag-add, gumawa ng group chat. Isa-isa na po namin kayong i-add sa ating group chat. Ano po? So, Christian, back to you. Okay po, so ngayon po tayo po ay magdi-distribute na ng mga form para po inyo pong pipil upan. So sana po ay may dala kayong mga ballpen. Ano po, nalimutan po namin sabihin sa inyo na magdala kayo ng ballpen, pero sana ay may dala po kayong ballpen, okay? I-distribute po na ating po mga staff ang ating po mga form para po inyo pong pipilapan. And also po, sabi nga po ni Vocal 3, kami po ay tatanggap ng mga gustong mag-aral hanggang September 7. Pero ito na po yung first and last and general orientation. Wala na po tayong susunod na orientation pa. Pero sa mga gusto pong humabol, para po sa mga gustong humabol para sa ating pong libreng scholarship, maaari po. Huwag na po kayong lumapit din kami po ang ga-distribute sa inyo po ng form. Huwag na po kayong lumapit din kami po ang ga-distribute ng inyo pong form. Inatawagan po natin yung ating po mga staff sa opisina ni Vocal Antonio Tres Mangkukang para po tulungan ang Grace Mission College sa pagdidistribute ng form. At tayo pa rin po ay napapanood sa Marinduque News Network. At pwede nyo pong panoorin yan sa Marinduque News Facebook Live and Channel 3 sa Lucky 7. Okay, para po dun sa magtitake ng course, ng medical course na midwifery, yung inyo pong dalang ibang mga credentials and documents, ay pakiipon na lamang po kay tita kanina na nagatanong para po hindi po maglahukan yung inyo pong mga papers and documents. Then yung sa secondary education and secondary education major in English and mathematics ay kung kayo po ay may iba ring dalang mga requirements pa, ay pakiipon na lamang po ng isahan para hindi po tayo maglahukan. May nagbigay po ng form, yun ay form para lamang sa major in English. Sino po ang major ng English? Raymond, yan ay sa major lang ng English. English lang ha, English. Sino yung, baka inapamigay mo lahat yan dyan. Yung nakataas lang ng kamay po, yung kwan lang yung major ng English. Yung po ang inabigyan ng form ngayon ha. Maya-maya laan po yung sa math, Sino po ang medyo malayo-layo ang auwian? Yan. Sino ang may tagahatid? Maya-maya laan po ha, yung English pa lang po yan ha, English. Major, secondary education, major in English. Yan po ay adalahin din nila ngayon. Adalahin din nila ngayon yan. Maliban lang kung pwede nating mapakiusapan. Kasi maalis din po sila bukas na umaga, papunta naman silang Lucena. Orientation pa rin po yun ng ganitong design natin. Ayun.
Third year na raw po yun. So, yung pong inapamigay ulitin ko po, yung pong inapamigay na form ay sa secondary education major in English. English po yan sa English. Kulang pa yung form. Sino pa po yung wala? Bilangin ko is 1, 2, 3, 4. Pakitaas daw po ng kamay. Yung English, 1. Pakitaas daw po ng todo yung wala pa pong form. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalo tigit po sa mga taga-subaybay ng Marinduque News Network. Tayo pong lahat ngayon ay nandirito, nagsasama-sama, nagtitipon-tipon at nagkakaisa sa Marinduque Provincial Government Office of the Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna po ng ating pong minamahal na Bukal Antonio Tres Mangkukang, ang ating pong minamahal na bukal sa unang distrito ng lalawigan ng Marinduque. Tayo pong lahat ay nagkakaisa para sa atin pong igagawad, ihahandog at ibibigay sa lahat ng mamamayan, mga kabataan at mga magulang na libreng scholarship program at libreng edukasyon para sa lahat. At ngayon po, makakapanayan po natin ang isa sa mga aspiring scholars po natin. Ngayong hapon pong ito, wala pong iba kundi mula po sa bayan ng Buwak. Inaanyayahan po natin ang atin pong aspiring scholars upang atin pong kapanayamin. Nanay, magandang hapon po. Ano po ang inyo pong pangalan, ilang taon at saan po kayo nakatira? Magandang hapon po, sir. Ako po si Presilinda Ma'am Puste Mabato na nakatira po sa Tugos, Buwak, Marinduque. Ilang taon na po kayo, nanay? Ako po ay 51, magiging 52 na po sa September 10. Okay, si nanay po ay edad 51 years old, ngunit nais pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Okay, nanay, bakit niyo po nagustuhan ulit mag-aral kahit kayo po ay medyo may kaedaran na, sa edad na 52 anyos, pero mas pinili pa ulit ninyong mag-aral at magtapos? Bakit po? Kasi po, sir, unang-una sa lahat, magagabayan ko po yung aking pamilya. At kung pala rin man po na makatapos ako, dahil ito po yung matagal ko ng pangarap, na marami pong naging balakid, kaya po ako hindi nakatapos. At ako po'y taus-pusong nagpapasalamat sa programang ito ni Bukal Tres Mangkukang. At isa po ako sa scholar na mabibigyan po ng programa nito. Okay, nanay. Ngayon po ang tanong, ano po yung kagandahan ng ating pong libreng edukasyon at libreng scholarship para sa lahat ng mga kabataan at sa lahat po ng mga magulang at kahit maedad na ay pwedeng pumasok? Ano po ang kagandahan nito, nanay? Ito po ay malaki po ang maitutulong, hindi lang po sa bilang ako, individual, makakatulong din po ako sa aking pamilya, sa ating, unang-una po yun, sir, sa pamilya ko, at saka yung pangarap pong maabot na sa pamamagitan po nito ay maabot ko pa rin yung pangarap ko makatapos at ito'y maibahagi ko sa iba na magiging gabay po na lalong-lalo na po ng aking mga anak. Okay po, nanay, maraming salamat po and congratulations dahil kasama ka sa libreng edukasyon at libreng scholarship program, hatid at handog sa atin ang ating po minamahal na Bukal Tres Mangkukang, kasama po ang Grace Mission College sa pangunguna po at sa pagmamay-ari ng ating po minamahal na panauhin na si Sir Chet Santiago. Ngayon naman po, makakasama naman po natin ang aspiring scholars naman mula po sa bayan ng Gasan. Okay? Kamusta po? Ano po ang pangalan? Anong edad? Or anong pangalan? Ilang taon na po kayo at saan nakatira? Ako po si Russell Joy S. Emilia, 29 years old from Bacau, Ilayagasan. Okay, ilang taon ka na nga po ulit? 29. 29 years old. Ano yung tinapos mong kurso or curriculum dati bago ka nagpursu na mag-apply sa ating scholarship program? Natapos ko yung first year BEd, Bachelor of Elementary Education sa Midwest. Okay. Ngayon, ano yung mga dahilan kung bakit hindi mo na rin natapos yung unang kurso mong kinuha? Financially problem. Okay, dahil sa financial problem. Ngayon,
karamihan nga ng ating mga scholarship at karamihan ng ating mga mag-aaral, ang pangunahing problema ay ang pinansyal. Tama? Ngayon, sa ating libreng edukasyon, sa ating libreng scholar, wala nang po problemahin pa sa pinansyal. Ano ang kagandahan ng ating libreng edukasyon at libreng scholarship para sa mga gustong mag-aral? Sobrang napakalaking tulong ito. Katulad ko, isa na akong parents. Kasi walang mag-aalaga sa aking mga anak, walang mag-aasikaso. So ito yung opportunity para sa isang magulang na para at the same time na tayo nakakapag-aral, at the same time nakakapag-alaga tayo ng ating mga anak. Ayan, yun po yung kagandahan ng atin pong libreng edukasyon at libreng scholar. Nag-aaral ka na, maaari ka pang magtrabaho at maaari ka pang mag-sideline at kumita sa iba. Maraming salamat. Mula po sa Bayan ng Gasan, si Miss or si Mrs. Russell Salvacion Similia. Maraming salamat po. At ngayon naman po makakasama din natin ang atin pong aspiring scholars mula po sa Bayan ng Mugpog. Okay, ate, kamusta? Sa haba ng pila ng ating libreng scholarship program, kasama niya ang kanyang anak. Ilang taon ang iyong anak? 9 months po. 9 months. Okay, ano pong pangalan, taga saan at ilang taon na po kayo, ate? Ako po si Marilyn Chiquilio po. Marilyn Chiquilio po, taga Mugpog po. Puting Buhangin. Okay, si ate ay mula sa Bayan ng Mugpog, Puting Buhangin. Napakalayong barangay. Ngayon nung nabalitaan ninyo na may ganitong libreng scholar na handog sa atin ng ating pong minamahal na Bukal 3, ano po kaagad yung una ninyong naisipan? Bakit po ninyo nagustuhang pumasok ulit? Nung nabalitaan po namin na may scholarship po si Bukal po, 3 Mangkukang po, nag-avail po agad po kami, nagpalista po agad kami. At ito na po yung pagkakataon para po maipagpatuloy po yung pag-aaral po namin para po sa mga anak namin. Okay, kita nyo naman si ate, kahit may anak na, ilan ang anak mo? 2. Okay, kahit may bit-bit na bata at kahit may anak na, talagang gustong-gusto pa rin mag-aral, hindi alintana ang hamon at pagsubok ng buhay makatapos lamang ng pag-aaral. Ano palang gusto mong kuning kurso, ate, sa ating libreng scholarship? Yung education po. Okay. Secondary education, major in? English po. Wow! Tingnan natin. Major in English ang kukunin ni ate. Kita ninyo yan. Napakaganda ng ating pong programa. Maraming salamat at nawa ay patuloy na maging matagumpay sa buhay. Congratulations, ate. Maraming salamat. At ngayon po ay kasalukuyan pa rin po tayong napapanood sa Marinduque News Network bilang bahagi ng ating pong programang Libreng Edukasyon at Libreng Scholarship Program, handog at hatid po sa atin ng ating pong minamahal na bukal sa unang distrito ng lalawigan ng Marinduque na si Bukal Antonio 3 Mangkukang. At ngayon nga pong hapong ito ay mapalad po tayo at pribilehiyong nakasama ang ating pong isa sa mga panauhin mula po or Assistant Governor Area 3 Rotary International District 3820, Cadre Technical Advisor for Supporting the Environment, South Pacific Region Rotary International. Wala pong iba kundi si Dr. Evangeline Mandia. Dr. Evangeline Mandia, kamusta po? Ano po? Dr. Evangeline Mandia, nais lamang po naming itanong sa inyo bilang bahagi ng ating pong programang Libreng Edukasyon at Libreng Scholarship para sa buong District 1, hindi lamang sa buong District 1, gayon din po, halos buong Marinduque na po ang ating pong nabigyan ng ating pong scholarship program. Bilang isa po sa mga kinatawan ng Rotary International, ano po ang malaking bahagi, maitutulong at programang maibibigay ng ating pong Rotary Club International? Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay lubos na natutuwa sa programang ipinagkaloob ng Grace Mission College na pinangunahan ng ating Bukal 3 Mangkukang. So, ang Rotary International ay mayroon pong isang areas of focus which is the basic education and literacy. So, accordingly, ang Rotary Club of Marinduque Premier, sila yung magiging assistance and support na ibibigay nila sa mga scholars na to ay ang module
ang pagprint ng module, and even yung online module na ibibigay sa mga scholars natin. And ang nakita ko na pwedeng maging counterpart ng Rotary Club or ng Rotary International ay magkaroon ng isang proposal, mag-craft ng isang proposal para sa global grant na ito, para sa basic education and literacy, dahil nakita ko kanina may mga graduate ng ALS. Yung ALS kasi ay isa sa legacy project ni Project Arnold. Ang aming pong governor ngayong Rotary year na ito ay si Governor Arnold Mendoza. So ang isa sa kanyang legacy project is for the ALS, yung Alternative Learning Education or Learning System. At may mga graduate po dito ng ALS na gustong magpatuloy ng kanilang pag-aaral. So I guess, sabi ko kay Pres Bucaltres, susulat tayo kay Governor Arnold para humingi ng assistance pa para suportahan ang itong mga mag-aaral na to, itong mga scholars na to, para magkaroon ng mas strong yung alam nyo yung motivation, mag-inspire sila lalo at matulungan pa rin itong mga kabataan at itong mga out of school youth, ang mga nanay na naanito, mga tito and tita na gustong magpatuloy ng pag-aaral. So, magre-request kami ni Bucaltres, ni Magical President Bucaltres ng kunting assistance kay Governor Arnold para suportahan siya doon sa pag-print ng mga modules. So, yun lang po, bilang Assistant Governor ng dalawang club dito sa Marinduque, ang Rotary Club of Marinduque North and the Rotary Club of Marinduque Premier, siguro isa yun sa magandang paraan para patuloy nating masuportahan ang mga gustong magpatuloy ng kanilang pag-aaral. Sabi ko nga kanina, education is hope, so umaasa sila na matapos ang kanilang pag-aaral po. Ayan. So napakinggan po natin mula po kay Dr. Evangeline Mendoza ng Rotary, mula po kay Dr. Evangeline Mendia mula po sa Rotary International at saklaw nga po ng samahang ito ay ang Basic Education and Literacy at ang Rotary International na po ang sasagot ng mga modules para po sa atin pong scholars. Tama po ba? Gagawa ho kami ng proposal para sa next batch, baka mabigyan sila ng pondo. Kasi ang global grant ho, yun ginagawa namin, pinapupundohan namin ito sa district, pwede naman sa international. So hopefully, in the future, mas mabigay sa kanila yung support. So for this school year, for this batch, the Bucaltres Mangkukang would support the first batch for the modules, printing of modules ng mga bata. Ayan, maraming salamat po Dr. Evangeline Mendia sa inyo pong collaboration, lalo tigit po sa Rotary Club International sa atin pong magandang layunin at advokasya na makapaghatid ng libreng scholar at libreng edukasyon para po sa ating pong mga kabataang mga Marinduqueño, lalo tigit na rin po yung mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Maraming salamat po. At ngayon naman po ay panayam din po natin ang isa po sa mga kinatawan ng Grace Mission College. Wala pong iba kundi si Ma'am Marites Estuaria. At ngayon po ay kakapanayamin naman natin ang kinatawan ng Grace Mission College ang naging tulay upang tayo po ay makatanggap at makakuha ng libreng edukasyon mula po sa Grace Mission College. Wala pong iba kundi si Ma'am Marites Estuaria. Ma'am Marites, magandang hapon po sa inyo. Kayo po ang naging tulay ng ating pong minamahal na Bukal Antonio Tres Mangkukang upang makakuha po tayo ng grant na libreng scholarship program mula po sa paaralan ng Grace Mission College sa Socorro Oriental, Mindoro. Sa inyo pong palagay, ma'am,
ano po ang magandang maidudulot nito sa atin pong mga kabataang Marinduqueño? Hindi lamang po sa mga kabataang Marinduqueño, bagkus sa mga ALS graduate, sa mga K-12 graduate, at sa mga undergraduate po ng college na mga tumigil na sa pag-aaral. At kahit po may mga maedad na ay nakakapasok at pwede pa rin pong pumasok, ano po ang magandang maidudulot nito ng ating pong libreng scholarship at libreng edukasyon para sa lahat? Abay, walang iba. Ang maidadagdag sa kanila dito, maliban sa education, yung dagdag karunungan nila. Wow, pride. Dahil why? Edukasyon ay mahalaga. Ito po ang una nating instrumento kung paano tayo umasenso sa buhay. Na hindi lamang po simpleng pamumuhay, kung hindi, eto po, inspirasyon na maging kahit na yung mga sabi mo nga, mga matatanda na, natigil na, kasi nga dahil nga sa kahirapan, hindi nila ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Eto na, this is it. Matutupad nila, basta lamang po ang inyong isentro, yung sipag, tiyaga, at siyempre sentro ang inyong puso sa taas. Karagdagan yan na ating ikaka-proud Mendoreño. Marinduque pala, Mendoreño, Marinduqueño. Yan po, walang iba. Kung hindi, ang sasabihin ko lang, ang kahihinatan nito, let's see, and believe. Tiwala lang. Isentro ninyo ang inyong tiwala. Kasi, anuman ang inyong goal, eto na, may libreng pag-aaral. Dahil kanino, hatid lang po yan ng inyong lingkod. See? Pwede ba kang ano ko ang pangalan? Oh, walang iba niyan. Bukal. Antonio Tres Mangkukan. At syempre po ma'am, maraming salamat Ma'am Marites dahil kung hindi po sa inyo, ikaw po ang naging tulay nito ng ating pong programa. Napakagandang programa at talagang makakatulong na programa. Kung hindi po dahil sa inyo Ma'am Marites, hindi rin po namin makikilala si Sir Chet Santiago, ang may-ari po ng Grace Mission College na si Sir Chet Santiago. Syempre nagpapasalamat din po tayo sa buong pamilya ni Sir Chet Santiago at sa lahat po ng mga office staffs at sa lahat po ng faculties at sa lahat po ng bumubuo ng Grace Mission College. Maraming salamat Ma'am Marites Istowari, and congratulations po sa atin lahat. Mabalik ko lamang po uulitin ko po hindi po ang Grace Mission College, wag niyo pong isipin na kayo ay kinakompetensya. Kasi may mga school po dito sa Marinduque. Kundi ito po ay tulong talaga yun sa mga kapus. Dahil aminin po natin ng puno na po ang mga school. Dahil sa dami naman po talaga na nag-aaral doon sa mga youth. Ito naman, ay libre naman po. Ito na ang tsansa. Go tayo. Ayan. Hello po. Ayan. Maraming salamat po. At balik nga po doon sa sinabi ni Ma'am, ito po ay libreng edukasyon, free scholarship from first year college to fourth year college. Wala pong babayarang matrikula. At sino lamang po ang mga kwalipikado dito Ma'am? Yun po ay ang mga ALS graduate, ang K-12 graduate at ang mga undergraduate ng college na mga tumigil na po. Matagal na panahong tumigil pero gusto pa rin magpatuloy at magtapos ng pag-aaral, sila rin po ay kwalipikado. So maraming salamat po muli and congratulations Ma'am sa atin dahil napaka-successful po ng ating pong programa. Kung hindi dahil po sa inyo, this program will not be possible. Maraming salamat po. At ngayon naman po, ay makakapanayam din natin ang ating pong napakasipag, napakahusay, napaka-aktibo at talagang damang-dama natin ang kanya pong pagsiservisyo, ang kanya pong ginagawa. Pagdating po sa serbisyo publiko, talagang ito yung hinahangaan kong tao. Ang may utak po ng libreng edukasyon at libreng scholarship ang nagbigay at naghatid sa atin ng edukasyong ito. Wala pong iba kundi si Bukal Antonio Tres Mangkukan. Magandang hapon po, Bukal. Magandang hapon. Christian, magandang hapon sa inyo pong lahat. Ngayon po, tayo po ay nasa kalagitnaan ng atin pong
programa at orientasyon para sa atin pong mga mag-aaral. Ito po ay hindi po piling mag-aaral ha. Ito po lahat ng mga gustong mag-aral na hindi kayang pag-aralin ng kanilang mga magulang ay pwedeng mag-aral. Ngayon po bukal, tayo po ay nasa kalagitnaan ng orientation at halos mahigit na sa 200 mga kabataan at mga magulang ang naririto at kasama natin sa Car Park Capitol para sila ay mag-enroll. Ano po ang inyo pong masasabi? Actually, the question, nasa almost 300 ang ating mga students na dumalo sa orientation at marami pang umahabol. Ano po, at tunay na pasasalamat sa atin pong Panginoong Diyos. Ang ating nasa puso at nais nating papurihan ang Panginoon sapagkat sa Kanya nang galing ang lahat ng mga bagay na ito. Ano po, at alam mo, sa totoo lang, alam mo at ikaw ay saksi at ito ay isa sa ating pangarap nung nakaraang halalan. Isa sa plataforma di gobyerno ng inyong Bukal Tres Mangkukang na kung sakaling tayo ay bibigyan ng pagkakataon na maging isang likod bayan bilang bukal ng ating lalawigan ng Marinduque. Sinabi po natin no, nahahanap tayo ng pamamaraan upang makakuha tayo ng scholarship program. Subalit isang scholarship program na para sa mga mabababa ang marka, mga kahit hindi honor students, ano po, sila naman yung bibigyan natin ngayon ng oportunidad na makapag-aral at maka-avail ng tinatawag na scholarship program. At ito nga po, nagawa na natin, no? Nagawa na ng inyong Bukal Tres Mangkukang ang programang ito. Sabi nga nila, suntok daw sa buwan, hindi raw mangyayari, imposible. Ano po, nung ito ay ating pinaghihiyawan at pinagsisigawan noong nakaraang halalan. Subalit ito na po, sabi nga natin, ang papuri at ang pagdakila sa Panginoong Diyos sapagkat siya ang gumawa ng paraan kung bakit ito ngayon ay naisa katuparan natin. Ano po, naiiyak nga tayo kanina, kanina bago nagsisimula pa lang yung ating programa at nais kong lumuha pero pinipigil ko lang. Ano po, dahil sabi ko, ito na yung mga kabataan na mababago ang buhay. Maraming pamilya ang sabihin natin ay maaring maipagmalaki ang kanilang mga anak na nakatapos ng pag-aaral at maiahon sa kumunoy ng kahirapan ang kanilang pamilya. Kaya po, sa totoo lang, maraming salamat sa Grace Mission College, kay Dr. Chet Santiago, kay Tita Tess, ang ating mga butihing kaibigan na atin pong kasama sa programang ito, na nagtiwala sa inyong Bukal Tres Mangkukang upang magkaroon ng isang scholarship program na ganito dito sa lalawigan ng Marinduque. So maraming salamat at ikaw din Christian, thank you very much sa iyo at napakagaling ng aking ng staff. Napakagaling talaga ni Christian magparangalan Asis. Isa sa ating napaka-aktibong staff mula po sa bayan ng Gasan. Napakagaling nating staff sa ating opisina dito sa Sangguniang Panlalawigan. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. At syempre po, taos-puso din po ako nagpapasalamat kay Bukal Tres at marami hindi lamang din sa inisyatibo, kumbaga nagamit din po bilang instrumento para makapagbigay ng pangarap ng pag-asa sa mga kabataan. At yan nga po yung pangarap ni Bukal Tres, gaya nga nung sinabi ni Bukal Tres kanina, suntok sa buwan kung mangyayari at matutupad. Pero wala pang buwan, nakasikat pa lamang ang araw. May araw pa't maliwanag pa, kitang-kita natin na totoo at talagang ginawa ni Bukal Tres ang libreng edukasyon, libreng scholarship para sa ating pong mga minamahal na mga kabataang Marinduqueño at lahat ng mga gustong mag-aral. Patuloy po na ito ay ang pagtupad sa atin pong mga ipinangako. Sabi nga po, kung ano ang ating binitawang mga salita, tunay po na ginagawa at tinutupad ng inyong Bukal Tres Mangkukang. Wow, tunay na kahanga-hanga. Talagang nakaka-inspired at talagang iiduluhin ko ito. Iiduluhin ko ito. Talagang nakakahanga at nakaka-inspired na sa lahat ay talagang kumikilos, gumagalaw, umaaksyon at lahat ng sinasabi at lahat ng binibitawang salita ay pinapangatawanan. Maraming salamat po sa napakahusay na bukal sa unang distrito ng lalawigan ng Marinduque. At syempre po sa Grace Mission College, maraming salamat po. Muli po, Bukal Antonio Tres Mangkukang. At ngayon nga po, syempre,
bilang pagtatapos po ng atin pong general orientation para po sa ating pong libreng edukasyon at libreng scholarship program, gaya nga po ng sinabi ko kanina sa aking pong talumpati, this free scholarship program and this free education will be our platform to attain and achieve our goals and to have a better, bright future someday. And also, this education will be our tools and instrument to cut the cycle of poverty. Muli po, sa ngalan po ng Sangguniang Panlalawigan at Pamahalaang Panlalawigan sa pangunguna po ni Governor Presbytero Velasco Jr., Vice Governor Adeline Marciano Angeles at mula po sa opisina ni Bukal Antonio Tres Mangkukang dito po sa Sangguniang Panlalawigan, ako po ang isa sa kanya po mga tagapagpakilala at tagapagsalita, ang kanya pong Head Field Officer. Ako po si Ginoong Christian Magparangalan Asis at taus-pusong nagpapasalamat sa Grace Mission College at sa lahat ng nasa likod ng atin pong programang ito. Maraming salamat po.